mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Kia ora, my name is Tyron Victa and I'm an operating theatre nurse here in Christchurch, New Zealand. The main thing that really moves me day by day is to be able to impact lives. Of course, it's the hand of the Lord. He uses MX3 to be able to do those things. I attribute it to, of course, the antioxidant factors of MX3. And of course, healthy diet and just keeping fit. MX3, dito ako believe. Mahalagang maalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS.
amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! Kia ora, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me. When I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life, wala nang doubt, I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nung start pa lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo. Alam namin kaya namin mag-dominate. Kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey? Sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Gilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino!
Abangan this Saturday. Hi, this is Paolo Valenciano and you are watching Scene Zone. Confessions ng isang concert director. So yun, yung first concert ko was Jericho Rosario. May nasisirang ilaw, may nasisirang stage effects. Kumbaga ang Nepo baby ng Super Nepo baby. I'm trying to change the reputation. Yung sex bomb, even after 3 times namin pinakita, sabi ko, Ira, sure ka dito ha? Kasi parang end of my career to. Concert set list, sino yung top 3 artists na pangarap mo? Maybe Ken might not be too comfortable with, but because may blessing siya ni Pablo or ni Justin, cut. Ay, bawal. Cut. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahanda sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan Live. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Joel Porlares, birthday boy, Mr. General Rica Marquez. Hala, alas 8:19 na? And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ay, nako talaga. Oh, grabe ha. Ayan, grabe po mahabigan yung nangyari dun sa bansang Nepal. Abay, parang napapanood lang natin sa pelikula yun ha. Kalunos-lunos po mga kuyang mga ating mamaya ha. Pag-usapan nga natin yan yung anong tawag nila? Himalayan tsunami. Ayan na. Akala ko ba ang tsunami ay yung tubig lang na nanggagaling sa dagat papunta sa Pampang. Abay, meron ding tsunami pala ha. Galing sa bundok. Damdaming Bayan.
Magandang umaga Pilipinas, ako po si Deo Makalma at welcome sa ating palatuntunang damdaming bayan. Good morning Mr. President. Abay, ang ating Pangulo nga pala nagpaabuti ng pakiramay doon po sa mga napakaraming namatay doon sa Himalayan tsunami sa bansang Nepal. Actually, boundary daw ito ng Nepal at saka Tibet ha? Abay, mga bulubundukin po ang mga ito mga habigan, ha? Mamaya pag-usapan nga natin yan, ha? At alamin mo natin ang kalagayan ng panahon dahil ang sabi po ng Pag-asa ay uulan pa rin ng basa. Abay, dahil sa habagat, actually, maraming classes, halos lahat ng mga eskwelahan dito sa Metro Manila ay nagsuspinde ng classes dahil sa pag-ulan dulot ng habagat. Pagkatapos sa loob daw po ng 48 oras, papasok sa bansa ang bagyong Pilandok. Tama ba? Pilandok nga ba? DZRH Weather Bulletin. Alamin muna natin ang latest mula sa Pag-asa mula kay forecaster Benny Estareja. Benny, ano ang latest? Good morning. Yes po, good morning Sir Deo, again din sa ating mga taga-subaybay. As of 8 in the morning, meron pa rin po tayong mga heavy rainfall warnings. So yung red warning or torrential rains, nakataas po dito sa may central and southern Zambales at saka sa may northern Bataan. At posible ito magdulot po ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Orange warning naman ang naitaas sa natitirang bahagi ng Zambales, buong Tarlac, central and southern portions ng Nueva Ecija, natitirang bahagi ng Bataan, buong Pampanga at buong Bulacan. So ibig sabihin naman intense rains or napakalakas na ulan within the next 3 hours, maaari ring magdulot ng mga pagbaha at flash at saka landslides, habang ang yellow warning naman ay naitaas po dito sa Metro Manila, gayon din sa malaking bahagi ng Rizal at sa hilagang bahagi po ng Nueva Ecija. Ibig sabihin naman heavy rains po or paminsan-minsang malalakas yung mga magiging pag-ulan natin within the next 3 hours. Kaya payo pa rin ng ahensya sa ating mga kababayan sa nabanggit ng mga lugar is makipagtulungan sa ating mga local government units kung kinakailangan po ng rescue or evacuation, at kung wala naman po importante ang lakad for today ay wag muna lumabas ng kanilang bahay. Habang dito sa natitirang bahagi ng Luzon, ngayon din sa malaking bahagi ng Visayas, at some point meron din mga light to moderate rains. Lumalakas lalo na dito sa may areas po ng Ilocos Region and Cordillera Region, kagaya dito sa may Central Luzon. Ngayon din sa bahagi pa ng Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Diyan yung mga magkakaroon din ng mga paminsan-minsang malakas na ulan. At ang Mindanao naman po ay more on mga isolated lamang ng mga pag-ulan or thunderstorms. Yung ating minomonitor naman na low pressure area ay nasa 720 kilometers silangan po ng Itbay at Batanes, at nandyan pa rin yung chance na ito yung maging isang tropical depression or mahinang bagyo either mamayang gabi po or throughout the weekend, at papangalanan nga po natin ito na Pilandok or yung magiging pang-5 pa bagyo. Hahabol pa po ito sa buwan ng Agosto, pero yung track naman niya ay mananatili lamang dito sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea patungo po ng Taiwan. So maliit ang chance na maglalandfall ito, pero dahil nga meron itong hatakin at palalakasin habagat, ay maaaring magtagal pa po itong nararanasan natin pag-uulan hanggang sa Lunes. So yan muna ang latest mula dito sa weather. Benny, yes po. Ayan, dito sa Metro Manila, maghapon ba hanggang mamayang gabi ay makaranas tayo ng mga pabugso-bugsong malalakas na pag-ulan? Yes po. So hindi naman siya continuously na malalakas. At some point talaga, alam naman natin yung mga previous na mga habagat episodes, on and off po yung mga malalakas na ulan. So ganun po yung scenario natin, hindi lang ngayong araw, kundi maging hanggang sa araw ng linggo. Ala, hanggang linggo pa. Ayan. Pagkatapos sa Lunes, kamo may papasok pang yung bagyong Pilandok. Within 48 hours. Baka po bagyo na siya during Saturday or Sunday. At hindi naman po siya maglalandfall. Ayan, papunta ka mo ng Taiwan. Bukod sa Pilandok, Benny, may papasok pa bang bagyo? Kung ang pagbabasihan naman po natin ay climatology or yung based on past records, for the month of September naman po, 2 hanggang 3 ang pumapasok na bagyo sa ating par. At nandyan pa rin yung chance po na ito ay mag-enhance ng habagat or maglalandfall po dito sa Luzon. Ayan. Anong susunod na bagyo after Pilandok, Benny? Queenie po.
Queenie. Oh, Yes. Queenie. Ayan. Teka muna, Queenie tuloy. Benny, napag-usapan nyo rin ba sa Pag-asa yung nangyari dun sa Nepal? Grabe, ha? So ano kaya mga, nakaranas din ba sila ng mga pag-ulan? Bakit nagkaroon ng tinatawag nilang, Himalayan tsunami? Bali, na-associate po nila to sa debris flow nagmula dun sa mataas na parte po ng Himalayas. So, yung maaaring may mga pag-ulan po doon, pero apparently during those times na nagkakaroon nga ng matinding pagbaha at pagragasa po ng tubig is maganda naman yung panahon at mainly nangyari lamang ito talaga dahil po doon sa pagkatunaw ng mga yelo doon sa itaas. Oo nga, kasi doon sa nakita natin sa video sa ibaba, yung mga binagsakan hindi naman umuulan doon, di ba? Ayan, actually maaraw, maliwanag ha? Kaya maraming tao din dito sa may tabing ilog na parang normal lang din po ang ang senaryo. Ayan, anyway, Benny, maraming salamat at maganda umaga sa Pag-asa. Salamat po. Thank you. DZRH Weather Bulletin. Maraming salamat, Benny Estrella mula sa DOST Pag-asa at alam po niyo mga kaibigan dahil nga sa mga nangyari dun sa Nepal, Tibet, abay siyempre po mga kaibigan nakita niyo yung sa TV, sa video, sa social media, grabe po mga kuyang mga atin. Parang parang napapanood lang natin sa pelikula, di ba? Diyos ko, yung pagragasa nung baha, ayan, na tubig, abay ang bilis ayan, within seconds lang, ayan, hindi na po magawang makatakbo o kaya tumakbo man yung mga nasa ibaba, wala nang pupuntahan dahil sa lawak po ng tsunami mga kuyang mga ating. Ayan tuloy, ayan, Dr. Carlo Quianyo, abay siguro dapat ayan, paalalahanan natin muli ang ating pamahalaan, Mr. President. Naku talaga, lalo na ang DNR Secretary Mitch Kuna, ayan, kung ano-anong mga, di ba may mga Anti-Bullying Day, ano ba yung mga National Heroes Day sa Lunes, mga ganyan-ganyan ba yung mga proposal? Baka naman Secretary Mitch Kuna, ayan, o kaya Senate President Win Gatchalian, Apo Speaker, manong Speaker Boji D, abay sino ba ang mga chairman ng Natural Resources Committee natin sa Senado at Kamara? Baka pwede rin pong ayan, ang dami yung ginagawa pwede bang gumawa din ng ng panukala na magkaroon ng National Tree Planting Day. Ayan, ayan ang kailangan natin. Kalbo na ang mga kagubatan natin. Ayan, ang Sierra Madre. Diyos ko. Kaya siguro po ayan, nawala na kasi ang Mayor Edward Hagedorn Yan ang model natin sa tree planting noong araw diyan sa Puerto Princesa City, Palawan. Sana nga ay Secretary Mitch, ayan, abay baka pwede kang ayan Secretary to the Cabinet Benhar Abalos, ayan, total wala yata kayo masyadong ginagawa pa. Baka pwedeng ayan, bago huli ang lahat, sabi ni Kuyang Angelo Palmones, sa ikaunlad ng bayan, magtanim ng kawayan. Daming bayan. Ayan, National Tree Planting Day. Actually, marami po ang siguro Mr. President, ayan, Malacanang, Abay, baka pwedeng may manguna dyan kasi actually po maraming mga organization. Ayan, katulad ng KBP, ayan, kapisan ng mga broadcaster sa Pilipinas. At ayan yung sa Freemasonry, ayan, marami kaming mga lodges sa Free and Accepted Masons po, mga bigan. Yearly din nagkakaroon ng tree planting. Ayan, sa amin lamang sa Teodoro M. Cala Masonic Lodge, 136, ayan, nag-tree planting kami dito sa may Arayat, dyan sa may Central Luzon. Siguro kung coordinated dyan, ayan, sabay-sabay buong bansa, ang ganda siguro, Mr. President. Daming bayan. Ay, Apo, pangunahan ninyo. Ayan, ginagawa ni Apo Lakay nung araw, Apo Perdi. Ba't di nyo buhayan bago pa huli ang lahat, Ayan, di ba, Het? Sabi nga ni Justice Ricky Rosales, abay, alagaan natin ang ating kapaligiran. Wala ka
pansin sa iyong mga kapaligiran. Para sa ito, Dr. Carlo Quianyo. Ay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Secretary Mitch Cuna. Hindi nga masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Basura na nga eh. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa riwang hangin, sa langit natin matitikman. Maraming salamat. Asin, i-under mo lang, Het. Ayan na. At nasa ating linya na pala si ang ating assistant director ng DNR Mines and Geosciences Bureau, si Dr. Carlo Quianyo. Ayan, balita nga tayo magpaturo tayo, magpa-educate tayo mga habigan, ha? Ano ba itong nangyari sa Nepal na flash flood? At siyempre po mabigyan yung epekto rin sa atin na pwede rin pong mangyari. Dr. Carlo Quianyo, sir, magandang umaga po sa inyo, Director. Na po sa inyo mahal. Ayan, Ilocano kayo, Apo? Quianyo, taga Ilocos Sur kayo. Hindi po taga Baguio pero basit lang ano po kasi po aking tatay taga Quezon Province. Quezon Province kasi Quianyo kasi mga letter Q alam ko galing sa Ilocos Sur ang mga ito, yung mga parang Quirino, Quijano, mga ganyan. Anyway, Dr. Carlo Quianyo, sir, bigyan nyo kami ng ano ba ang scientific explanation nito? Bakit nag-trigger ng flash flood at ano ibig sabihin ng Himalayan tsunami o glacial lake outburst na nagresulta po ng flash flood doon sa Nepal, sir? Opo, gaya po ng kasamahan natin, sinabi ng kasama natin mula sa Pag-asa, ito po ay nagsimula doon sa taas ng Himalayas po na about 5,200 meters above mean sea level. Na kung saan ang isang malaking parte ng glacier na may haba, hindi po ako nagkakamay, haba po ito ng 600 meters. Kumbaga mas malaki pa ito sa isang Olympic size na track and field. Kasama po ang pagbaksak ng glacier ay mga bato. Ito po ay nahulog sa isang valley o lambak na may 70 meters below. Kaya ito po, ang pagbaksak po nito ay nag-trigger ng isang earthquake of about 5.2. Unfortunately, opo, hindi. Ang pagbaksak po, kasi ang earthquake naman po ay hindi kailangan manggaling, sabihin natin, sa paggalaw ng fault. O sa ilalim ng lupa. Pero pwede ho rin pagbaksak po ng lupa ay maaari mag-trigger po ito ng lindol. Kaya po napakalakas po ng lindol na ito ay napakalaki po ng glacier na bumaksak po mismo doon sa valley o sa mababang lugar na kung saan po may tubig. Kaya po, ito po ay tinatawag nating cascading hazard. Bakit po? Ang ito ay bubaksak sa tubig ay nagdulot po ito ng sunod-sunod na pangyayari, lalo na po ng flash flood at debris flow na umagos patungo sa mababang lugar. Gaya po ng lalo na tinatawag nilang Lendecola River na isang sangay ng isang major river na tinatawag po lang Bote-Copse River. Unfortunately nga po, itong pinagsakan nito ay mababa nga ho at nakadugtong ho sa mga ilog. Tapos itong may mga communities ho sa tabi ho ng ilog. Makikita po natin yan sa mga videos po. Okay, yes po. Director Carlos, sir, ayan, napakabilis po. Bakit po ang tawag nito? Bakit tubig yung lumabas kung yero lang naman yung ano ang nag-trigger nun? Parang naging... Siyempre po ang yelo po hindi naman yelo lang ang bumagsak. Well, yelo, pag dumadaloy po ito, siyempre unti-unti po natutunaw.
Nagiging tutunaw. tubig. Pero sa baba na ho, kasi may tubig na po eh. Kaya nga ho, bigla ho tumaas ang tubig sa baba by as much as 45 meters. At ito'y tumakbo ng hanggang 70 kilometers per hour. Kaya kung ikaw po ay nasa baba, ay siguradong lunod ka po at hindi nyo po matatakbuhan ang ganitong kabilis. Kumbaga, ito'y takbo na ng isang sasakyan sa Commonwealth Avenue po ng Quezon City. Ayan, oo. Pero 60 nga lang po ang kilometers nga po ang allowed sa Commonwealth po. Director Carlo Quiaño, ano ba ang ano ba ang pinagkaiba nung nangyari sa ating nararanasan natin dito sa Pilipinas ng mga flash flood? Anong pinag-iba dun sa tinatawag na glacial lake outburst? O yung ice ice avalanche ba ang tawag diyan? Ano ang pinagkaiba sa nararanasan ng mga flash flood dito sa Pilipinas, Director? Dito po kasi sa Pilipinas, unang-una wala naman po tayong glaciers po rito. Pero karaniwan po ang dulot ng flash flood po sa atin ay yung pagdam po ng ilog dahil kapag po nagkaroon ng landslide at bumaksak sa ilog, ay unti-unti ho nababara ho ang pagdaloy ng ilog. Kaya po eventually naiipon ho sa upstream yung tubig. At there will be a point na hindi na kayang suportahan ng landslide debris yung tubig na naipon. Kaya unti-unti itong bigla itong magbre-break itong landslide dam at ito ay babaksak as a flash flood doon sa mga downstream areas po. Kaya ho, medyo may pagkakaiba ho tayo dahil yun nga po, more on the related siya sa either earthquake or malakas na tag-ulan. Tapos nag-trigger ng landslide, babaksak sa ilog, may ipon ng tubig, tapos eventually breach ito at babaksak sa flash flood sa mga bababang lugar po. Doon sa Nepal, Dr. Quiaño, sir, malakas ba ang ulan doon? Bakit nagkaroon ng pagbagsak ng yelo, ng avalanche? Well, isa sa mga tinitingnan ho kasi, actually hindi naman ho ito ang unang pangyayari. Kung titingnan ho natin ang mga nakaraan, ang mga geologists ho ay nakakita ng mga ebidensya na nangyari na ho ito dati. In fact ho, kung hindi po ako nagkakamali, may nangyari na pong flash flood noong 2025 sa area, ngunit hindi kasing laki po na ito. So isa ho ang mga tinitingnan ho ng mga geologists right now is yung role nga ho ng climate change kasi nga umiinit po ang panahon at langit malaya so ay maraming ice kaya very prone ho sila sa mga ganitong pag-collapse po ng mga glaciers. Yan yung mga ganitong sitwasyon although na wala tayong yelo, yung mga ganyang katinding tsunami o kaya akala natin ang tsunami, Dr. Quiaño, yung tubig lamang na nanggagaling sa dagat, pwede rin pala manggaling sa bundok, Pwede pa mangyari din sa atin dito, lalo na ngayon, medyo kalbo na po ang mga gubat natin, Dr. Carlo Quiaño, sir. Maaari naman po mangyari ho yan sa atin. Depende ho yan sa kung gaano kalaki ang ilog at saka gaano kalaking debris o landslide debris ang babaksak sa ilog. Kaya naman ho lagi tayong patuloy ho na pagmamapa ng ating lugar at pagbibigay ho ng mga threat advisory including po sa mga flash flood. So yan po ay isa sa mga ginagawa po ng DNR. Ayan, oo nga pala, nabangitin ng DNR, ang iyong tanggapan pala ay under ng DNR, Dr. Carlo Quiaño. Pwede po under po kami, kaya Mines and Geosciences Bureau po kami ang sangay ng gobyerno nagko-conduct po ng geohazard assessment. Ayan, bukod sa geoscience assessment, hindi ba kayo pwedeng magrekomenda kung ano pa ang dapat nating gawin para hindi po mangyari sa atin itong nangyari sa Nepal, Director Quiaño? Unang-una po pagdating na ho sa geohazard, it's not just mitigation. Meron po tayong tinatawag na adaptation. Kaya nga, ibig sabihin po nitong adaptation, as much as possible nga ho, ang mga tabing ilog ay ideally, hindi dapat po tinitirhan. Kasi nga itong floodplain na katabi o lupa na katabi ng ilog ay very prone ho yan sa mga flood at saka flash flood. Kaya nga naman po sa mga lugar na wala pang mga bahay, importante ho na nagkakaroon tayo ng buffer zone. So within that buffer zone ay nagtatanim tayo yung mga tinatawag nga po nating mga nature-based solution. So, as much as possible, lumayo po tayo. Na kung saan kung hindi naman po kakaya, lalo na sa mga urban areas, highly urbanized areas, other than
having a temporary evacuation before a disaster strikes, sa pagpaplano ho or pagtapay ng mga building, kung alam po natin ang isang lugar ay flood prone, ay dapat itayo po natin ang ating mga bahay o building na mataas na kung saan ay first floor or second floor ay hindi tinitirahan, gawin siguro parking lot o saka sa taas na parte, doon tayo tatitira. Yung may mga ganun pong mga tinatawag pong adaptation po. Opo. At saka siguro, back to basic tayo, Director Carlo, ha? Abay, nung unang panahon, meron tayong mga tree planting, ha? Ang DNR, wala bang kampanya na sana nationwide, National Tree Planting Day? Alam mo, kaya ko naalala ito, si Mayor Edward Hagedorn noon, every June, abay, nag-iimbita ng mga personalities, buong mga estudyante, mga officials dyan sa Puerto Princesa, umakit sa bundok ay nagtatanim ng puno. Wala pa tayong kampanya sa DNR, Dr. Carlo Quiaño, sir, na ganito? Gawin nating nationwide. Actually naman po, ang DNR ho ay taon-taon nang nagse-celebrate nga nitong tree planting ho. So, isang ginawa nga ho namin dito yan, of course, sa Metro Manila. But other than that, nationwide ho yan taon-taon. But other than that ho, importante din ho na mga LGU ay tumulong din ho sa kampanya na magkaroon po tayo ng reforestation sa ating mga kabundukan po. Pero gusto ko lang po emphasize na ang DNR ho ay actively na pro-promote yan. And we also have this tree planting month po. Pero, day, actually. Ano po, meron po tayong tree planting month? Tree planting day. O yung natawag nga yan ng parang Arbor Day. Kailan po, anong petsa po ang tree planting day natin, Dr. Quiaño, sir? Hindi ko lang po matan, pero ang alam ko po ay every June actually, ng June ng bawat taon. In fact ko, nagsimula tayo niyan ay, sabi ko nga po, nationwide. At sa central office at iba't ibang sangay ay tumulong po kami rin ng tree planting dito sa Maynila po. Pero nationwide po yan, taon-taon po yan. Nationwide pala, Dr. Quiaño, sir, ba't di natin maramdaman? Siguro po, siguro po gawin nating coordinated yan. Ayan, i-recommend nyo po kay Secretary Mitch Cuna, ha? Abay, kung dapat i-coordinate nga sa Malacanang, imbitahan natin ang presidente na ayan, yung National Tree Planting Day. Gawin natin nationwide kung pwedeng holiday bago pa mahuli ang lahat, ha? At yung ramdam natin at hindi yung alagaan din natin yung itinatanim natin mga puno, hindi na itanim na, hayaan mo na, hindi na inaalagaan. Siro ganun po, konting i-educate natin ating mga kababayan at ang mga LGUs natin, Director Sir, pagkasabi kay Secretary Mitch Cuna, gawin nating religious yan, yearly, at hindi lamang pakitang tao. Hindi naman, sa pati po ng DNR, sa palagay ko naman po ay ginagawa po natin lahat. At ang pag-tree planting naman po ay hindi lang ho nagsisimula sa ngayon lang ng DNR, although we spearhead po. Dapat po sa lahat po, whole government approach, sa the whole society should also participate. Hanggang ho nga sa elementary nga po, matatandaan po natin na kahit elementary pa lang, sa education po na natin. Pinakasaad po na yan sa mga libro. Kaya ho, importante rin po ng eskwelahan at lahat po ng sangay ng gobyerno at even mga private entities should also be part of that campaign din po. Totoo yan. Mas mga private organization, mga NGOs, Director, kaya lang siguro dapat may mag-spearhead dito, may manguna, ayan, na hindi kanya-kanya para systematic, ayan, para ramdam natin. Kita nyo, meron palang ganyang tree planting na ginagawa ng DNR. Ako po sa media, parang hindi po natin maramdaman. Kaya siguro po gawin nating i-recommend niya sa Secretary, sa Malacanang, sa Presidente, DILG, ayan, coordinated. DepEd, nationwide. Yung ramdam, Dr. Carlo Quiaño, sir. Maraming salamat po. Sana po sana po ang magawa natin yan bago pa huli ang lahat. Ito ba epekto ng climate change yung mga ganito nangyayari, Director Quiaño, sir? Epekto na ba ng climate change yan? Actually po, parte rin ng yan. Kung papansin niyo with the climate change, mas marami po mga glaciers na natutunaw, mas frequent po yan. At dito rin po sa Pilipinas, papapansin natin, palakas po ng palakas ang bagyo. Kaya nga po sa disaster management, lagi po dapat nating nakikita na
at mas naghahanda po sa mga darating na mga panahon, expect po natin na mas maralakas po ang bagyo at saka yung mga consequent na mga hazards dahil po ng mga landslide. Kaya importante po lagi ang paghahanda at pagpaplano po. Ayan. Sabi rito, meron palang Republic Act 10176, an act reviving the observance of Arbor Day by authorizing the local government units the responsibilities for celebrating the day for tree planting as an annual event. Ang DNR ay nakapagtanim na ng 3 milyong puno noong Arbor Day. Ayan, meron pa lang ganyan, kaya lang Opo. Tama po. Bakit kalbo pa rin ang mga gubat natin? Bakit nakaras pa rin tayo ng mga flash flood? Ayan. So siguro po seryosohin natin, Director Quiaño. Ayan, Secretary Mitch Cuna. Ayan, alam natin na kinig si Secretary Mitch Cuna abay gawin yung iwan mong legacy ito, Secretary, ha? Abay ngayong tag-ulan dapat nga inilulunsad natin mga tree planting, ha? Dapat coordinated nationwide. Kung pwede nga lang mag-declare na walang pasok ang mga kababayan natin pagka itong Arbor Day, para hindi maganda. Dapat tree planting, National Tree Planting Day para mas ramdam Arbor Day. Anong ina-arbor dito? Anyway, kidding aside, Dr. Carlo Quiaño, sir, ayan, seryosohin po natin yan. Yes po, ang i-add lang po ako baka kasi magkaroon ng misconception. Opo. Hindi ibig sabihin na mapuno ay hindi po prone sa flash flood po. Kasi may mga areas po na mapuno siya pero naturally prone po sa landslide. So meron tayo mga ganyan mga incident na mga nangyari na kung saan ang mga nahulog na mga debris ay mga puno po. Kaya importante na alam din po natin ang mga itatanim natin. Kasi kung ang isang bundok ay ma-fracture po yung mga bato, marami po siyang bitak. Kapag po tayo ay naglagay po ng malalaking puno na mismo sa tabing bangin, gaya po siyempre pag ang roots niyan, pag lumaki, lumalaki po. Diba po, pag lumaki. Tapos ang roots po ay maaaring pumasok sa mga bitak. Kaya po kapag mahangin, lalo na pag bagyo, pwedeng yung roots niya ipalakin yung fracture at mag-cause ng landslide. And that can also dam yung mga ilog. Kaya yan po ay parte ng ating IEC na ginagawa po sa mga iba't ibang Kaya Director Carlo, kailangan namin ng gabay ng DNR, kayo nakakaalam dyan. Pero basic yan kung hindi kalbo ang gubat natin ayan, hindi po siguro grabe ang mga pagba. Dito lamang sa Rizal, ayan, di ba? Kung bumagyo, bumaha, kulay brown yung tubig natin. Tinatagin ng tubig pababa, papuntang Pasig, Marikina, Cainta, Antipolo. So yun po, ayan. Pero kaya nga po kailangan dito panguna ng DNR. Kayo ang nakakaalam kung ano ang mga punong dapat itanim, Dr. Quiaño, sir. Director, maraming salamat po at ayan, baka kayo na ang mag-recommenda, baka masyadong busy si Secretary Mitch Cuna. Baka pwede i-recommend na ayan, yung ramdam, hindi yung kita nyo, meron pala kayong programa ganito yearly pero hindi po ramdam. Dapat nationwide para maramdaman natin at kung pwede nga pangunahan ng presidente yan para seryosohin natin. Naku, tayo si Dr. Carlo. Dr. Carlo, sir. Ayan. Ako naman po ng mga recommendations. Yes, sir. Ayan. Well taken po. Ayan. At maraming salamat po sa mga paliwanag. Dr. Carlo, maraming salamat and good morning. Good morning po sa lahat. Ayan, thank you very much. Daming bayan. Pagmasdan nyo ang ating kapaligiran, ha? Ayan, kakalungkot, ha? Dapat simpleng bagay na, pero kung yan ay ginagawa natin sa buong Pilipinas, kat paano yung makatulong? Sabi niya, ayan, si dating Pangulong Digong nun, sabi niya, sumasakay na aeroplano. Ba't kalbo na itong mga natataan nating gubat dito? Anyari. Masamang pagmulat at malayo-layo na rin ang
Balikan natin ilang pang mga issue sa oras sa Chief Justice Alex Jasmundo. Ayan. Justice Ricky Rosario, ha? Alam ko, paborito mo ang asin. Ayan. Oras Justice Joe Lopez, Justice De Quiros, Attorney Orlando D, ha? Oras, alas 8:50 na. Grabe bilis na oras. Ang oras na yan ay